Masakit ang katawan mo, bawat hakbang at paghinga ay mahirap. Kahit ang pinakamaliit na pagkadapa ay maaaring magdurog ng iyong mga buto hanggang maging alikabok. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, isang mundong sisira sa iyo at lalala pa. Sa episode ngayon ng The Infographic Show, pag-uusapan natin ang buhay sa Super Earth. Medyo nakakalito ang pangalan. Ang Super Earth ay tumutukoy sa laki ng planeta, hindi kung kahawig ito ng Earth. Mas malaki ang mga mundong ito kaysa Earth pero mas magaan kaysa gas giant gaya ng Neptune o Uranus. Kadalasan, doble ang laki ng Earth at hanggang 10 beses ang bigat ng mga ito. Ibig sabihin, mas malakas ang gravity, mas mabigat ang atmosfera at kakaiba ang mga kapaligiran kumpara sa ating solar system. At dahil wala tayong malapit na mapupuntahan, nananatili silang misteryoso. Ang ilang Super Earth ay maaaring mabato na may mga karagatan. Ang iba naman ay maaaring nagyayelo o nababalutan ng makapal at nakakasakal na gas na may bigat na nasa pagitan ng 3 hanggang 10 beses ng masa ng daigdig. Nagbabago ang mga patakaran sa pagbuo ng planeta, hindi tiyak kung saan nagtatapos ang batong planeta at nagsisimula ang mini Neptuno. Sa nakalipas na 3 dekada, libu-libong exoplanet ang natuklasan ng mga astronomo at ang Super Earth ang isa sa pinakakaraniwan. Pero kung saan-saan nga sila, ano kaya ang pakiramdam ng tumira sa isa? Kakarating mo lang sa isang Super Earth na pamilyar ang itsura. Asul ang langit, may ulap at may malaking anyong tubig sa malayo. Pero pag-apak mo, bigla mong mararamdaman na parang may suot kang di nakikitang backpack na puno ng hollow blocks. Grabidad na ang bagong kalaban mo. Tandaan, ang grabidad ng planeta ay nakabase sa laki at bigat nito. Sa mundong doble bigat ng daigdig, pero kapareho ng radius, doble bigat mo. Sa mundong kasing bigat pero doble laki, kalahati lang bigat mo. Ipagpalagay nating sabay tumaas ang bigat at laki ng Super Earth na i-explore natin. Habang nagsisimula kang maglakad, mararamdaman agad ng mga kalamnan at buto mo ang dagdag na bigat. Kailangan ng effort para tumayo, imposibleng tumalon, at kahit jogging ay sobrang nakakapagod. Parang mabigat ang katawan mo. Ito ay ehersisyong hindi mo pinili, kung saan kailangan magtrabaho ng mas matindi ang puso para itulak ang dugo laban sa grabidad. Mahirap makarating ang oxygen sa utak sa mundong 4 na beses ang bigat ng daigdig. Maaaring hindi umabot ang dugo sa organong mas mataas sa baga. Mawawalan ka ng malay sandali tapos magkakaproblema sa baga mo. Mas makapal ang atmosfera ng Super Earth dahil mas malakas ang grabidad at mas maraming gas na nahahawakan. Parang humihinga ka sa pamamagitan ng sirop dahil sa bigat ng hangin na dumidiin sa iyong dibdib. Kahit na maayos ang antas ng oxygen, ang kapal ng hangin pa lang ay nagpapabagal at nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang mataas na presyo ng hangin ay nakakaapekto rin sa sensitibong bahagi gaya ng sinus o tainga. Maaaring araw-araw kang makaranas ng sakit ng ulo, pagdurugo ng ilong at hilo. Kailangan ng pamumuhay sa kontroladong lugar hanggang makapag-adapt ang katawan sa pangmatagalang pananatili. Mas magiging komplikado pa ang pagbubuntis. Ang mas mataas na gravity ay nakakaapekto sa daloy ng nutrisyon at oxygen sa pagitan ng ina at ng sanggol. Maaaring magdulot ito ng pagkaantala ng paglaki o komplikasyon. Sa una, maaaring kailangang gumamit ng artipisyal na sinapupunan o espesyal na tirahan ang mga tao para ligtas magparami. Kung sa Super Earth ka ipinanganak, iba ang pagdevelop ng katawan mo. Mas mababa, matipuno, at malakas ka. Sa daigdig, parang superhero ka. Mas mataas ang talon, mas mabilis kumilos, at kayang magbuhat ng mas mabigat. Habang mas mabigat ang planeta, mas matindi ang epekto. Sa mundo na 5 beses ang gravity ng daigdig, baka hindi ka makatayo. Sa 10 beses na gravity, mababali ang mga buto mo at babagsak ang iyong kalansay. Kaya ba nating mabuhay dito kung may tulong lang? Kung titira ang tao sa Super Earth, kakailanganin ang teknolohiya para mag-simulate ng Earth-like gravity sa mga tirahan sa labas. Mahalaga ang powered exosuits dahil kahit mga unang prototype sa daigdig ay nagpapalakas na ng tao. Sa planetang may mataas na gravity, hindi lang ito kasangkapan kundi suporta rin sa buhay. Kailangang baguhin ang mga gusali dahil ang matataas na skyscraper ay guguho sa sarili nilang bigat. Ang mga lungsod ay gagawing mababa at malapad, parang mga bunker na yakap ang lupa. Dapat gawing mas matibay ang pader at suporta gamit ang ultra-dense na materyales tulad ng carbon composites o haluang metal at dome-shaped megastruktura ang pangunahing disenyo. Muling iimbentuhin ang transportasyon, halos imposibleng makalipad. Ang makapal at mabigat na atmosfera at mataas na gravity ay nangangahulugan na ang anumang lilipad ay mangangailangan. Ang mga sasakyang parang rocket ay magiging mataba,
Mababa, mabigat ang traksyon at matibay ang suspension. Dahil sa lakas ng hatak ng planeta, nakakapagod kahit maglakad sa lungsod. Ang mga lugar ng trabaho ay aasa sa mga powered na exosuit o teknolohiyang nagpapababa ng gravity para matulungan ang mga manggagawa na makagalaw ng mahusay. Magkakaroon ng mga industriyang tutok sa pagbabawas o kontrol ng gravity, gaya ng pagdepende natin sa enerhiya at gasolina sa daigdig. May mas malalaking problema pa, dudurugin ka ng gravity ng Super Earth at hihigop pa ito ng mas maraming asteroid at kometa. Ang daigdig ay binabangga na parang Armageddon. Bawat ilang milyong taon dito sa daigdig, pero sa isang Super Earth, maaaring kailangang harapin ng sibilisasyon ang mga mapaminsalang banggaan. Bawat ilang libong taon. Palaging bumabalik ang sibilisasyon sa panahon ng bato at napipilitang magsimula muli. Asa ang kaligtasan sa maagang babala, malalaking underground na silungan o depensa mula sa kalawakan hanggang umabot ang teknolohiya sa antas na kayang hadlangan ito. At ang ilalim ng lupa marahil ang pinakaligtas na lugar. Bumababa ang grabidad habang papalapit ka sa gitna ng isang planeta. Posibleng mamuhay ang hinaharap na sibilisasyon sa Super Earth sa malalalim na underground megacity para maprotektahan mula sa grabidad at asteroid. May mga benepisyo rin ang lipunan sa Super Earth. Ang malaking planeta ay may makapal na atmosfera at malakas na magnetic field na proteksyon laban sa solar radiation. Magbabago ang agrikultura, pero hindi ito imposible. Baka maging mas mababa at matibay ang mga halaman na may mas siksik na tangkay at ugat. Pwedeng umasa ang tao sa genetically engineered na pananim at underground hydroponic farms na mas kontrolado ang kondisyon. Maaaring magtagal ang init sa loob ng planeta at magdulot ng mga geothermal na planta. Maaaring mahirapan ang enerhiya mula sa hangin at araw dahil sa makapal na atmosfera, ngunit uunlad naman ang mga geothermal at nuklear na sistema. Hindi kailangang maging impyerno ang Super Earth. Pwedeng umunlad ang sibilisasyon kung makakaangkop sila. Magandang balita para sa landing team, mas mababa ang mga bundok sa Super Earth. Nililimitahan ng grabidad kung gaano kataas ang maaaring itubo ng mga bundok. Dahil sa kalaunan ay bumibigay din ang mga bato sa sarili nitong bigat. Sa Super Earth, kahit maliit na bundok ay unti-unting lulubog sa lupa. Malamang na mas makinis, patag at siksik ang tanawin na ginawa bilang gumugulong na kabundukan kaysa matatayog na tuktok. Dalawang pangunahing ideya ang mga sayentipiko tungkol sa galaw ng crust at mantle ng Super Earth. Ayon sa ilang pag-aaral, ang matinding grabidad ay nagpapapayat sa mga plato at nagpapataas ng stress, kaya nagdudulot ng lindol at pagsabog, pero taliwas dito ang ibang pananaliksik. Dahil sa mataas na presyon, pwedeng tumigas at siksikin ang crust, kaya posibleng tumigil ang plate tectonics. Bihira man ang bulkan, pero nag-iipon ng init sa ilalim ng lupa ng milyon-milyong taon at kalaunan ay sasabog bilang super eruption na magpapabago sa mundo. Habang mas lumalalim ka sa loob ng Super Earth, papunta sa core, lalo pang tumitindi ang lahat. Ang isang planeta na may 10 beses na masa ng Earth ay magkakaroon ng mas malaking iron core. Mas mataas ang presyon sa loob ng planeta kumpara sa Earth na magpapapatigas sa iron core. Malaking problema kung balak manirahan doon. Ang tunaw na core ang dahilan ng protektibong magnetic field ng planeta. Kung walang agos, wala ring magnetic field. Ang ibabaw ng planeta ay malalantad sa napakalaking dami ng cosmic radiation at mga charged na particle mula sa mga solar storm. Maluluto ang kahit ano sa ibabaw ng planeta. Ang DNA ng lahat ng nabubuhay, pati tao, ay tinatamaan ng radiation, kaya dumadami ang mutation. Paano naman ang panahon? Dahil sa makapal na atmosfera, nakakulong ang init kaya lumalakas ang mga bagyo. Ang mga bagyo ay maaaring lumaki pa at tumagal ng ilang buwan. Ang malalakas na hangin ay tatama sa ibabaw ng lupa na may nakamamatay na lakas. Ang makapal na hangin ay parang thermal kumot, nagpapalakas ng bagyo at nagtutulak ng matinding init. Kung malapit sa bituin ang planeta, magiging mahalumigmig na greenhouse ang atmosfera at mag-i-evaporate ang mga karagatan na magdudulot ng makapal na ulap ng singaw. Pero kung ang planeta ay mas malayo sa bituin nito, maaaring mapanatili ng atmosfera ang init, nalilikha ng isang mundo na laging may hamog, palaging takip silim, at mabagal, mabibigat na hangin. Maraming super Earths ang posibleng tidally locked, kaya't isang bahagi lang ang laging nakaharap sa bituin at ang kabila ay palaging madilim. Ang isang bahagi ay maluluto sa walang katapusang liwanag ng araw at ang kabila ay magiging nagyayelo sa walang hanggang gabi. Ang linya sa pagitan nila na palaging nababalutan ng dapit hapon, nakilala bilang Terminator Zone, ang tanging lugar kung saan ang temperatura ay kahit papaano ay kayang tirhan. Maaaring may buhay doon, pero iba ang itsura. Hindi lalaki ang mga puno, dudurugin sila ng grabidad.
Sa halip, magiging mababa at makapal sila, parang buhay na kuta sa lupa. Ang kanilang mga puno ay magiging pandak na may masinsing kahoy, at ang mga sanga ay kakalat ng malapad imbes na pataas. Pwedeng lumapad at dumilim ang mga dahon para masalo ang lahat ng sinag ng araw sa atmosfera. Hindi tatalon ang mga hayop. Sa halip, gagapang maglalakad ng dahan-dahan o dudulas sila. Dahil madaling mabali ang hungkag na buto, pipiliin ng ebolusyon ang masiksik at masel na anyong mababa sa lupa. Sa makapal na hangin, posibleng may ilan na parang lumalangoy gamit ang palikpik o kamay at paa na may lamad. Iba't ibang super earth ay magdudulot ng iba't ibang ekosistema. Kapag puno ng oxygen ang atmosfera, tataas ang metabolismo. Ibig sabihin, ang maliliit at malalakas na nilalang ay pwedeng umunlad at puno ng enerhiya, habang ang malalaking hayop ay dahan-dahang gumagalaw para makatipid ng lakas sa mabigat na kapaligiran. Maraming planetang natuklasan ng mga astronomo ay umiikot ng sobrang lapit sa kanilang mga bituin. Ang iba ay halos kasing lapit ng Mercury sa araw. Kung may buhay doon, dapat itong mabuhay sa sobrang init at presyur ng atmosfera. Baka umiiral lang ito bilang extremophile na mikrobyo sa mga anino o nakakapit sa mineral. Naniniwala ang ilang siyentipiko na posibleng may mga planeta na puro karagatan ang ibabaw. Mukhang perpekto ito para sa mga nilalang sa tubig, pero malayo ito sa tunay na kalagayan ng kanilang mundo. Maaaring umabot sa daan-daan o kahit libu-libong milya ang lalim ng mga karagatan na nagre-resulta sa mga patong ng yelo na may mataas na presyon sa ilalim na nakakulong ang buhay sa itaas na bahagi ng tubig. Suportado ng hydrothermal vent ang mga ekosistemang kahalintulad ng nilalang sa malalim na dagat. Posibleng may mikrobyo o buhay sa karagatan na nabubuhay sa ibabaw ng mataas na presyong yelo gamit ang natunaw na mineral at kemikal na enerhiya. Ang malalalim na agos ay maaaring lumikha ng siklo ng sustansya at ang mga hydrothermal vent mula sa init ng planeta ay maaaring maging tirahan ng mga ekosistemang tulad ng nasa malalim na dagat ng daigdig. Sa madilim na tidally locked na mundo, pwedeng mabuo ang ekosistema sa makitid na banda ng takip silim. At ang mga halaman o photosynthetic na organismo ay maaaring umangkop sa malamlam na pulang liwanag ng permanenteng paglubog ng araw. Ang mga mikrobyong mahilig sa init sa kabilang banda ay mananatili sa mga nasusunog na bahagi na palaging tinutusta ng araw ng sistema. Sa Super Earth, posibleng mababa ang densidad at epesyente ang buhay kung makakaangkop ito sa matitinding kondisyon. Hindi ito kagaya ng dati nating nakita. Ito ay magiging kakaiba sa lahat ng aspeto ng salita, hinubog ng grabidad, presyon, at isang planeta na natatangi sa sarili nitong paraan. Posible ba talagang mabuhay ang tao sa ganitong planeta? Kung mananatili ang mga tao sa ganitong mundo sa loob ng maraming henerasyon, babaguhin ng ebolusyon ang ating species. Ang mga kalamnan ang magiging isa sa mga unang bahagi ng katawan na magbabago. Magkakaroon ng napakalalakas na mga binti ang mga tao, mas siksik na mga kalamnan sa katawan, at mas makakapal na leeg para mapanatiling tuwid ang kanilang mga ulo. Sa paglipas ng mga henerasyon, maaaring mag-evolve o ma-genetically engineer ang mga tao para maging mas pandak at mas matipuno upang mabawasan ang epekto ng gravity sa kanilang mga katawan. Sa planetang may dobleng gravity ng Earth, karaniwang 3-4 talampakan lang ang taas ng tao. Kailangan ding maging mas siksik at mas matibay ang mga buto. Sa Earth, ang mga astronaut sa microgravity ay nawawala ng 1-2% ng bone mass kada buwan sa kalawakan. Sa Super Earth, kabaliktaran, laging tataas ang densidad ng katawan para masuportahan ang bigat. Pwedeng bumaba ang tono ng boses para mas makalampas sa makapal na hangin gaya ng balyena. Awit. Maaaring dumami ang pagsasalita dahil mas mabilis ang sound waves sa makapal na hangin ng Super Earth at tutulungan ito ng teknolohiya. Maaaring makatulong ang powered exoskeleton sa tao para makalakad, makabuhat at gumalaw sa matataas na gravity kahit walang biolohiya. Mahalaga ito sa kaligtasan. Malaki rin ang papel ng medisina at bioengineering sa hinaharap ng tao. Maaaring gamitin ang mga teknolohiyang tulad ng clustered regularly interspaced short palindromic repeats sa pag-edit ng genes upang maihanda na agad ang mga kolonisador bago pa man sila makarating sa Super Earth. Sa ganitong paraan, maaaring i-customize ng mga siyentipiko ang pisyolohiya ng tao para sa mga bagong kapaligirang may kakaibang gravity. Sa huli, maaaring umasa ang tao sa cybernetic o synthetic na evolution. Imbes na umangkop sa biolohiya, maaari tayong magsanib sa teknolohiya. Maaaring kontrolin ng mga cybernetic na implant ang tibok ng puso, pagkapagod ng kalamnan at daloy ng dugo sa tamang panahon. Ang ating mga inapo sa isang Super Earth ay maaaring hindi naganap na biolohikal, kundi mga biomechanical na hybrid. Inangkop para sa isang mundo na kayang durugin ang isang karaniwang tao sa ilalim ng sarili nilang bigat. Nakakatukso tumira sa Super Earth kung magiging superhuman ang lakas mo. Natuklasan ng mga astronomo ang 2 dosenang Super Earth na umiikot sa tirahang sona ng kanilang mga bituin.
habang pinag-aaralan ang kakaibang halaman at hayop. Sa katunayan, ang ilan sa mga mundong ito ay maaaring maging paraiso pa nga. Pero ang totoo, laging may kapalit ang paraiso. Hindi magiging katulad ng buhay sa daigdig ang buhay sa isang super Earth. Mahirap para sa mga unang maninirahan doon dahil sa matinding grabidad, malalakas na bagyo, at kakaibang kapaligiran na di natin nararanasan dito. Kahit may teknolohiya tayong baguhin o pagandahin ang kapaligiran sa super Earth, baka mapagtanto pa rin nating walang kapantay ang ating tahanan. Ngayon, panoorin mo para makita ang mga nakakabaliw na planetang totoong umiiral o i-click mo na lang ang video na ito